Kailan po sila? Noong March 8, 2023. Oh, kita nyo? Sinungaling kagad. Nandun daw sila kay Saldico 2022 pa lang. Aray ko. Oh. Naki Saldico daw sila 22 pa lang. Oh, ayun 2023 oh. Oh. Ayan po yung matangkad doon. Tignan nyo. Nandiyan yun sa interview yung matangkad doon. Ayusin mo, Mike Defensor! Ha? Ayusin mo, Mike Defensor! Galing-galingan mo naman! Diba, high-tech na ngayon, hindi na katulad ng, ng sugar mommy mong si Gloria. Aray ko. Oh. Ayan oh. Lakayan ko pa oh. Ito naman ang pinakamabait kong boss, si Ma'am Balsi Aquino. Oh, March 8, 2023. Oh, akala ko ba 2022 nandun na kayo? Aray ko. Wala kayong mabubobo dito sa kakad-fake news nyo, mga tanga. Diretso natin kay Sentry. Nabanggit niyo po yung impeachment. Lumipat naman tayo, Sentry, ano? Ibang topic naman, Ibang topic Sentry. naman. Oo, dahil nga doon sa impeachment. Go ahead, partner. Baka may tanong ka. Baka excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung Patay na! The end is near! And now, the end is near, and so I face the final curtain. Aray ko. Patay. Ayan na, yung mga bangko na po, pag umpisa bukas, sabpi na kagad ng bangko, men. Bakit? Kasi nga po, sa paglago ng pera ni Sara Duterte, nakukumputin nyo po paano ka magkakaroon ng 88 million. Ang trabaho mo lang ay mayor. Pagkatapos mo ng mayor, nag-vice mayor ka. Nag-mayor ka, vice president. Magkano lang po yun? 300, i-times nyo. 300 times 6, 1.8 million. Vice mayor. 400 times 6, 2.4 million. Kung vice president ka, 500 times 3, 1.5. So, i-accumulate na lang natin na 10 million lang ang sweldo mo. Hindi ka pa gumagastos nun. Ha? Hindi ka pa gumagastos nun. 10 million lang mula vice mayor ka hanggang mayor, hanggang vice president. 10 million lang. Sa pool. Paano mo hindi ka pa gumagastos nun? 1.8 tapos 1.8 kada taon times 6 ay 3 terms lang yun times 3 sabihin mo ng times 1.8 times 2 mo na 2 million na 6 million sa 3 terms tapos mayor mo 3 terms uli
6 million ulit, 12 million. Oh. So wala pa po, umigit kumulang 15 to 20 million. Diba? Oh. Sabi mo ng 15 to 20 million sa loob ng 18 years. 18 years po kasi kung nag-vice mayor yan, 6, 12, 18. So kada taon, 2 million. 2 million times 3, 6 million. So kada term niya, 6 million lang ang kikitain niya dapat. Kada term niya sa mayor, 6 million, 12 million. Kada taon niya sa vice president, kung 500,000 na, approximately na natin. So, meron siyang 500,000 times 12. Ang hirap nun Basta ganun. Oh, di ba? Kayo na mag-compute. Kasi mahina ako sa mati, kaya nga bagsak ako dyan eh. Aray ko. Ha? Diretso. Lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. Oo. So, parang review lang ito, no? Para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth Yan. more than 2 billion pesos sa bangka. Kita mo more than 2 billion pesos. Inuulit po ni Sentry. Ngayon po, malalabas na yan. Patay na. Accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no? Individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So, makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So, individually yan tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 15 million pesos every 6 months. Alam mo, ako naniniwala ako dito eh. Sobrang naniniwala po ako kasi tayo po pag budgeted tayo mga Pilipino eh. Alam natin eh kung hanggang saan kapasidad natin sa paggastos. Halimbawa, sumisweldo ka ng minimum. Mag-grocery ka na yan ng 5,000. Tapos, babayad ka kuryente, tubig, matitira na lang sa iyan mga 5,000 uli. Sama